Maligayang pagdating sa iyong istasyon ng pagliligtas. Ikaw ay narito sa pamamagitan ng banal na appointment, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Espiritual na kalinawan ang aming panalangin at pag-asa para sa iyo ngayon. Mahal, ito ang iyong appointment upang piliin ang buhay o upang piliin ang kamatayan. Magsimula tayo sabay-sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-asa ng Diyos. Ang banal na Biblia ay tinig ng Diyos sa iyo. Basahin ang lahat tungkol dito sa awit 119 at 2 Timoteo 3. Malinaw ang ebanghelyo ni Juan tungkol kay Jesus. Siya ang manlilikha, mismong Diyos, ang Kristo o Mesiyas, tagapagligtas ng mundo, Juan Kabanata 1, Roma Kabanata 8, versikulo 15 hanggang 28. May napakagandang balita na matatagpuan sa ebanghelyo ni Mateo. Ang mga taong nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Si Jesus ay nagsimulang mangaral at magsabi, magsisi sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Mateo Kabanata 4, versikulo 16 na hanggang 17. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Pinipilit ni Jesus ang lahat na lumapit para sa biyaya at awa. Ipinahayag ng unang kabanata ng Roma, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa Judyo muna at gayon din sa Griego. Mahalang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan dahil pinipigilan natin ang katotohanan sa kalikuan sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag. Ipinakita niya ito sa atin. Ang di nakikitang mga bagay ng Diyos mula sa paglikha ng mundo ay malinaw na nakikita na naunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kaya, tayo ay walang dahilan dahil noong nakilala natin ang Diyos, hindi natin siya niluwalhati bilang Diyos o nagpasalamat. Sa pag-aangking matalino, naging tanga kami. Tayo ay lubhang naliligaw sa ating kasalanan kasalukuyang panahon ngayon. Ngunit ano ang kasalanan? Narito ang tinig ng Diyos para sumagot, ang kasalanan ay ang pagsuway sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya, si Jesus, ay nahayag upang mag-alis ng ating mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. 1 Juan Kabanata 3, versikulo 4 hanggang 5. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. 1 Juan Kabanata 1, versikulo 8. Mahal, lahat tayo ay lumabag at sumuway sa mga utos ng Diyos habang naglilingkod sa mga huwad na Diyos. Hinahanap natin ang masasamang pagnanasa sa ating pagsamba sa Diyos-Diyusan na anumang bagay na hindi nakikinabang sa ating kaugnayan sa Diyos. Kami ay nagnanasa sa lahat ng uri ng immoral na kabuktutan, sa pornografiya, sa pakikiapid at pangangalunya, Mateo Kabanata 5, versikulo 27 hanggang 28. Hinahanap namin ang Diyos ng pera sa matinding kasakiman. Tumakbo kami papunta at niyakap ang kaguluhan ng kasamaan. Hinahamak namin ang banal. Kinamumuhian at pinapatay namin ang isa't isa. Tayo ay labis na ginulo ng ating kasalanan na napabayaan natin ang buhay na Diyos. Gayunpaman, kung mapagpakumbaba nating ipagtatapat ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan upang patawarin ang ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Ngunit kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. 1 Juan Kabanata 1, versikulo 9 hanggang 10. Lubhang kailangan natin ang dakilang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong napako sa krus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-iisang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang buhay na katotohanan ito ay dapat maging personal para sa iyo kung hindi ay bigin mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Mamamatay kang mag-isa sa iyong mga kasalanan. Juan Kabanata 1, talata 20. Tulad ni na Adan at Eva, ang iyong mga pagpili ay naghihiwalay sa iyo sa presensya ng Diyos ngayon. Huwag maging isa pang casualty sa Titanic world system na ito nang walang Kristo bilang iyong lifeboat. Marcos Kabanata 4, versikulo 37 hanggang 41. Nang walang pabubukod, lahat ay tatayo sa harap ng Diyos sa paghatol. Sumasang-ayon man tayo o hindi sumasang-ayon, maririnig ang tinig ng Diyos sa Hebreo 9. Huwag magpalinlang may araw ng paghukom para sa iyo. Mayroong walang hanggang langit o ang walang hanggang lawa ng apoy, tingnan ang Apokalipsis 20. Ito ang iyong tawag.
Pumili ka. Marami ngayon ang nasa walang hanggang pagdurusa dahil tinanggihan nila ang awa ng Diyos na matatagpuan kay Kristo lamang. Marami ang tumanggi sa pag-ibig ng Diyos at walang hanggang lungsod, Pahayag 22. Ang kanyang salita sa iyo ay napakalinaw tungkol sa walang hanggang bagay na ito. Siya ay hindi sinungaling. Siya noon at si Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin. Abutin mo siya ngayon din. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan, 2 Korinto Kabanata 6, versikulo 2. Maaari kang maligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo lamang. Baguhin ang iyong pag-iisip at talikuran ang iyong kasalanan. Iwanan ang lahat para sa Kanya. Si Kristo lang na napako sa krus para sa iyong kasalanan ang makapagpatawad at makapaglilinis sa iyo sa kasalanan dahil Siya ang kordero ng Diyos. Siya lamang ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Nais ngayon ng ating Ama sa langit na patawarin ang lahat ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang pinakadakilang regalo ng Diyos at ang tanging legal at kapalit na sakripisyo para sa iyong mga kasalanan. Si Jesus ang tanging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kami ay espiritual na mga kriminal. Nagkasala tayo laban sa mga banal na batas ng Diyos. Sa makatuwid, dapat tayong maging handa na kilalanin, aminin at talikuran ang ating kasalanan, Roma 1-3. Kung hindi, mayroon lamang tiyak at walang hanggang paghukom sa atin dahil sa ating kasalanan, walang takasan sa ating sarili. Binalaan ni Juan Bautista ang mga nagsisisi na magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang matigas na paghihimagsik o sadyang pagsuway. Namatay si Jesus para ibagsak ang ating mga kasong kriminal sa hukuman ng langit gayunpaman. Siya ay nananatiling banal at makatarungang Diyos. Ang tunay na kaligtasan ay nagsasangkot ng higit pa sa simpleng pagtatapat ng, "Patawarin mo ako, Panginoon." Ang sulat sa mga Hebreo ay nagpapahayag na ang walang hanggang kaligtasan ay ibinibigay sa mga tunay na nagsisi at nananampalataya kay Kristo lamang. Tinawag tayo upang mahalin at sundin si Jesus ngayon, Marcos Kabanata 12, versikulo 20-31, Mateo Kabanata 16, versikulo 24-26. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng simpleng pagsunod na nakikibahagi sa mahahalagang pangako at katotohanan ng Diyos na matatagpuan sa loob ng banal na Biblia, ang kanyang tinig sa atin. 2 Pedro Kabanata 1, Juan Kabanata 15, 2 Timoteo Kabanata 3. Si Jesus ay naging may akda na walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Sa Hebreo Kabanata 5 mababasa, bagaman siya ay isang anak, gayon mainatuto siya ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang pinagdusa. At nang maging ganap, siya ay naging may akda na walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Huwag intindihin ang salita ng Diyos ay malinaw na nagtuturo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo lamang. Ang pananampalataya kay Jesus ay isang katotohanan. Gayunpaman, ang tunay na pananampalataya ay dapat na ipakita sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pangunguna ng makadiyos na pagkilos at mapagmahal na mga saloobin. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ng biyaya sa loob, maaari na tayong sumunod kay Kristo araw-araw. Ang pananampalataya na hindi nagreresulta sa pagsunod sa Panginoon ay hindi tunay na pananampalataya. Roma Kabanata 8, versikulo 14 na, Roma Kabanata 12, versikulo 1-2. Bagamat hindi natin, sa anumang paraan o pagsisikap sa sarili, linisin natin ang ating sarili mula sa kasalanan dahil ginawa iyon ng itinigis na dugo ni Jesus para sa atin. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsunod sa Kanya na hinahanap at nakikilala natin ang ating Ama bilang mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, Juan Kabanata 4. Sinabi ni Jesus, kung tunay na mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga salita at susundin ang kanyang mga turo. Kapag pinili nating sundin ang Panginoon, natatanggap natin ang kanyang lakas para sa ating paglalakbay sa kanyang dakila at mahalagang mga pangako. Sa gayon, makakatanggap tayo ng banal na kakayahan upang madaig araw-araw. Kung mapagpakumbaba mong kinikilala ang iyong pangangailangan na iligtas ka ngayon ni Jesus. O kaya, lumayo ka na sa Kanya noong nakaraan, ngunit ngayon ay pinipili mong sundin siya sa Kanyang mga tuntunin kung maaari, mapagpakumbaba na lumuhod sa harap ng Diyos.
Ipahayag ang iyong mga kasalanan, partikular na hilingin sa Kanya na patawarin ka. Awit Kabanata 51. Nasusulat, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Narito ang iyong unang hakbang ng pagsunod. Ibahagi sa iba ang tungkol kay Kristong ipinako sa krus para sa kanila. Sinabi ni Jesus, kung hindi mo siya ipagtatapat sa harap ng iba, hindi kanya ipagtatapat sa harap ng kanyang Ama na nasa langit. Hindi natin kailanman ikakahiya ang nagligtas sa atin. Higit pa rito, bumuo ng matalik na kaugnayan sa iyong Ama sa pamamagitan ng araw-araw na pagkain ng tinapay ng buhay. Ang banal na Biblia. Hilingin sa banal na Espiritu na magbigay ng pangunawa at pagsasabuhay ng kanyang salita habang nagbabasa, nag-aaral at nagninilay-nilay. Gayon din, kumonekta sa amin o sa isa pang hindi perpektong grupo ng mga mananampalataya tulad namin na ginagawang perpekto kay Kristo. Ikaw dapat. Ang lokal na simbahan na madasalin mong ikinonekta ay dapat taimtim na magtiwala sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang Hebreo Kabanata 10 ay nagsasaad, ating hawakan ng mahigpit ang pagpapahayag ng ating pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat siya ay tapat na nangako. At isaalang-alang natin ang isa't isa upang pukawin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag pabayaan ang ating mga pagtitipon gaya ng ugali ng ilan. Ang iyong lokal na simbahan ay dapat maniwala ayon sa Juan Kabanata 3 na ikayo ay kailangang ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Juan Kabanata 3, talata 7. Dapat silang maniwala na ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan sa isang makadiyos na kalungkutan na gumagawa ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan inang paglapit sa ating Ama sa pamamagitan ng kakayahan o personal na pagsisikap. Juan Kabanata 14 na, talata 6, Efeso Kabanata 2, talata 8-9. Handa ka na bang tuklasin ang mga susunod na hakbang mula sa salita ng Diyos para sa kalooban at paraan ng Diyos sa iyong buhay? Kung ang sagot mo, pumunta sa aming website para sa Essentials to Growing in Christ. Ang aming website ay hosanatsif.org. Maaari kang kumonekta sa amin sa pamamagitan ng aming website o sa pamamagitan ng email info@hosanatsif.org. Pumunta sa aming website para mag-download ng libreng patotoo sa kanta na tinatawag na Covenant Love. Pumunta lang sa menu sa tuktok ng webpage at mag-click sa libreng kanta upang makuha ang kantang iyon at higit pa. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway ibigay sa inyo ang kamanghamanghang biyaya at kapayapaan ng ating Hari sa pamamagitan ng ating pinagpalang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ang Kristo.